Estrella Cabrales dito sa Modena, Italy. Nandito tayo para alamin kung paano nagumpisa at ano ang ginagawa at ang misyon ni IMG sa ating mga Pilipinos. Si IMG ay nagumpisa noong 1998 sa Pilipinas and was registered in SEC in 2002. ING is a total financial solution at ang kinakampanya niya ay ang 30 million na Pilipinos by 2030. Si IMG is one of the biggest and fastest growing financial services marketing company in the Philippines, Hong Kong, Taiwan, Macau, Singapore, Middle East, Europe, Canada, United States, and going worldwide. Kung nasaan ang mga Pilipino sa sulok ng mundo, ibig sabihin nandyan na rin si IMG. Nakakarating na kung saan-saan. Kaya ang ibig sabihin ni IMG ay napakaganda nito para alamin ng bawat na isang Pilipino na para magkaroon tayo ng ideya kung anong gagawin natin sa mga future natin. At ang vision ni IMG ay magkaroon tayo ng financial industry where everyone is able to earn what the wealthy are earning by bringing the secrets of wealthy to all. And the mission of IMG is to help create wealthy for families, to make a difference for families so there will be no family left behind. Kaya tayo, pag nalaman na natin ang misyon at vision ni IMG at napag-aralan na natin, dapat isa-isain natin ang unahin natin ang pamilya natin, mga kaibigan natin, lahat ng mga kakilala natin para naman sila malaman din at para matuto din sila na kagaya natin para walang maiiwan kahit sino man sa atin. Dapat magtulong-tulong tayong lahat. At what we do is we help people move from dreaming to doing. We bring life-changing financial concepts and solutions to middle-income individuals and families who are overlooked by the financial industry. Ito ang dapat na gagawin natin para lahat tayo malalaman ang mga dapat gawin para sa magandang kinakaharap ng buhay natin. Mayroon tayong mga challenging futures. Ang number one ay ang uncertain labor market or the automation and powerful software continue to replace more and more workers at ang manufacturing jobs are moving overseas to cut costs. Napapansin ba natin na dahan-dahan napapalitan na tayo ng mga robots? Noon, sila ang tayong mga tao ang nagsiserve sa mga kahit na anong mga canteen or mga groceries or anumang pusto na kung saan tayo dadako. Pero ngayon ang nangyayari na mag-focus na lang tayo, pipindutin na lang natin ang gusto natin at automatic lalabas na ang mga in-order natin. Kaya ibig sabihin niyan natatanggalan ang mga trabaho natin. Kaya ngayon pa lang dapat paghandaan natin. At ang isa pa, ang nangyayari, yung manufacturing jobs, pag nakita ang isang kumpanya na mas malaki, mas maliit ang tax na maibabayad niya sa isang bansa, magkakaroon, mangyayari na ililipat niya ang kumpanya niya doon sa country na magbabayad siya ng mas maliit na taxes. Kaya ang mangyayari niyan, matatanggalan tayo, mawawalan tayo kung isa tayo sa mga nagtatrabaho sa kumpanyang yan, ibig sabihin mawawalan tayo ng trabaho kung ililipat nila sa ibang bansa. At ang pangalawa ay yung low savings and high debt have a major impact on retirement and many people have to work beyond 65 years of age to survive. Dapat pala nung
habang nasa active income tayo, dapat alamin natin kung saan natin ilagay ang mga pinaghihirapan natin para sa pagtanda natin, hindi tayo pagala-gala na gaya ni Lula Pasing. Na isang principal noon na ngayon ay bumalik sa eskwelang pinagtrabahuan niya noon, na hindi na maging isang guro o principal, kundi isang janitress. Kaya ito ay isang example natin na dapat ito ang modelo natin na para mapag-isipan natin na wag na natin siyang gayahin. Katulad din ni John Regal na napakagaling na aktor, na hindi galing na humawak ng mga pinaghirapan niya noon, namamalimos lang. Ito, ibig sabihin, pinapakita namin sa inyo para wag na tayong tumulad sa kanila. At ang pangatlo ay yung high cost of education. Di ba, tayo naman, alam naman natin na ang gobyerno natin may family planning. Lahat naman tayo dapat, sana bago tayo magkaroon ng pamilya, plano natin yan. Ang education, dapat sana pagka nandyan pa lang sa sinapupunan o maliit pa lang ang mga anak natin, dapat pinapaghandaan na yan. Dahil hindi naman emergency ang education, di ba? Hindi naman natin naiuutang yan o kung ano-anong ginagawa nating remedyo yan kung napaghandaan natin. Kaya ngayon na nandito na tayo sa IMG, maiiwasan natin yung mga hindi magandang ginagawa natin na palagi na kung ano-anong remedyo para gawin natin sa mga anak o pamilya natin. Kaya kung ang anak ay gustong kunin ang kurso na gusto, pwede natin silang ilagay sa eskwela o sa mga kurso na gusto nila para hindi naman sila magiging ma-upset o kahit tayong mga magulang, para lahat nito ay magiging masaya siya, pati na rin ikaw na magulang. Kaya itong lack of preparation for college planning will hurt the younger generation as well as parents, na sabi nga nila. Kaya ito, ngayon na natututunan natin, dapat kung tayo na nag-aaral dito, dapat aralin din natin, i-impart din natin ang mga napag-aralan natin sa mga kakilala natin, hindi lang sa mga kapamilya natin. Ang pang-apat ay yung increasing cost of living. Many people have difficulty in saving money for their needs, and when their need arises, like calamities, car repair, death from the family, their only option is mangutang. Oo, ito dapat sana iwasan natin. Kung ano yung kaya natin sa mga salary natin, dapat iyon ay pagkasyahin natin. Halimbawa nito, 15 years ago, yung karelo natin o yung cart natin napupuno sa balor ng pera na natatanggap natin buwan-buwan. Pero after 15 years, ang mga karelo ang mga pera natin na ibibili natin noon ng isang cart, baka isang basket na lang. Kaya ibig sabihin nito, yung valor ng pera natin bumababa. Kaya para maiwasan natin ang mga pangungutang, paghandaan na natin, magtabi tayo para pagdating ng mga calamities o kung may mangyari sa bahay natin o kung anuman na emergency na mangyayari, mapaghandaan natin para hindi tayo magkakaproblema lalo in the end. How to control your future? Your future is not in the hands of your employer, your governments. It's neither in the hands of your bank nor your broker.
matuto ka, ang tayong mga Pilipino, marunong tayong gumawa ng pera. Yan ang pinaka maganda na abilidad na mayroon tayong mga Pilipino. Pero ang problema lang, hindi tayo marunong mag-save, hindi tayo marunong mag-protect, at hindi natin nalalaman kung paano mag-accumulate ang pera natin. Dito sa ING, itinuturo namin lahat kung anong dapat nating gawin. Dahil totoo, ang futuro ay nasa kamay natin, hindi sa iba. Be your own money manager. Paano ba mangyayari niyan? Paano ko gagawin na ako'y mangyayaring manager sa pera ko? Dapat intindihin natin how money works at dapat intindihin din natin kung paano yung pera mag-work para sa atin. Halimbawa, yung halaman, hindi naman namumunga kaagad yan. Pag itinanim natin, dahan-dahan naman natin yan, pagtanim natin, dinidiligan, hanggang sa umusbong, hanggang palaki at palaki, na ibig sabihin nito, hanggang sa mamunga. Ganyan din dapat ang ginagawa natin sa mga perang pinaghihirapan natin. Dapat alam natin kung saan natin ilagay na magandang vehicles para yung pera natin mag-grow o mag-earn, mag-i-interest para in the future, mayroon tayong iha-harvest na katulad ng isang halaman o tree na namumunga na. Iha-harvest na lang natin. Kaya dito dapat matutunan natin lahat para pagtanda natin, para pagka nagkaroon tayo ng pamilya, hindi tayo mahihirapan panghawakan ang future ng mga anak natin. Ang tanong ko sa inyo, ilang taon ka na ba nag-work? Magkano na ba ang naipon mo? Ito ang problema natin. Nung dumating ako, halimbawa ko na lang ang sarili ko. Dumating ako dito sa Italia, 2001. Ang sabi ko noon, hindi kasi ako nag-isip na magtatagal ako dito. Dahil ang naisip ko noon ay stepping stone ko lang, ang Italia. Pero tingnan nyo, hanggang ngayon, nandito pa lang ako. 20 years na ako. Pero ang tanong, yung taon na ipinalagi ko dito sa Italia, ang halimbawa na lang, kung 10 taon na nag-work ako at ita-times ko sa 300,000 na average annual income ko, nagkaroon ako ng 3 million na total amount earned ko. Ang tanong, mayroon ba akong naipon? Wala. Sa totoo lang, buong puso kong sinasabi sa inyo, wala akong naipon. Mayroon man akong nabili, kaming mag-asawa, na kunting mga investment, na mga lupa, kunting lupa lang, at kondo, pero hindi tapat pala natin inuuna yun. Hindi naman sapat yun. Kung ikumpara natin, kung ilang taon na tayong nagtrabaho, nagpakahirap, wala man lang tayong savings na dapat sana maganda para sa pagtanda o pag-retire natin. Ito ang nakakalungkot dahil wala tayong kaalam-alam. Ngayon lang natin nalaman ito. Dahil it's not what you earn that counts, but it's what you keep. Kaya ang ING napakaganda. Nung narinig ko ang itinuturo, talagang namulat ako at dito ako nag-isip, totoo pala lahat ang mga inaaral at sinasabi ni ING. Mayroon tayong 4 na 4 key financial concepts. Ang number 1 ay ang the X-curve concept. Number 2, the role of 72. Number 3, the solid financial foundation. The abundance formula, or the pay yourself first.
Umpisahan natin dito sa X-curve. Ito ay yung parang istorya ng buhay natin. Nung bata pa tayo at habang nasa active income tayo, marami tayong responsibilidad yan dahil nag-uumpisa pa lang tayo. Napakalaki. Nandiyan ang food, shelter, clothing, education, health, debts, loans, at marami pa. At dito sa habang bata pa tayo, mayroon tayong responsibility malaki at na ang simbolo dito, yung X na nandito at yung red line, ibig sabihin yung responsibility line natin at ang yung green line yung money line natin. Na ang itinuturo dito habang nasa active income tayo, dahan-dahan natin ipapataas yung money line natin. Paano papataasin yan, Estrella? Titingnan natin. At ang yung responsibility line naman natin, dahan-dahan naman natin pabababain yan. Para pagka nagkadugtong na yan sa gitna, ibig sabihin, may nangyayari ng maganda sa buhay natin. Dahil pagka nagkadugtong na yan, ibig sabihin na paghandaan mo na yung health mo, may healthcare ka na, nagkaroon ka na ng emergency fund, ibig sabihin ng emergency fund na pagka natanggap mo yung pera mo na sahod mo buwan-buwan, tinatanggal mo na, may itinatabi ka na para pagka may emergency, may bubunutin ka. Pero ang pinaka-importante, mayroon kang healthcare program na mag-aalaga sa sarili mo para maiwasan ang pagkakasakit mo. Pero dahil aanhin naman natin, kung ang taong naghihirap na nasa active income ay magkakasakit, walang mangyayari. At habang ginagawa naman natin ito, dapat mayroon tayong insurance na nakapalit mo pag may nangyari na sa'yo kung mamamatay ka ng maaga o if we live too short. Pero at magkaroon din tayo ng investment na long-term care para pagka if we live too long at unti-unti nang umaangat yung money line natin dahil at bumababa na rin ang responsibilidad natin dahil siyempre nakatapos na ng education yung mga anak natin, nabayaran na natin yung mga debts, yung mga loans natin, natatapos na rin natin yung healthcare program natin at nagkaroon na tayo ng magandang investments, at dito na tayo magkakaroon ng passive income pagka tumanda na tayo. Ang ibig sabihin nito, nagagamit mo na yung mga inipon mo noon. Kaya nasa passive income ka na, yung pera mo nagtatrabaho na sa iyo. Yun ang ibig sabihin ng X-curve concept na ito. Napakaganda, di ba? Dito naman tayo, how money works. Ito ay yung tinuro sa atin ni uncle natin na si Uncle Albert Einstein na yung rule of 72. The rule of 72 is a shortcut to estimate the number of years required to double your money at a given rate of return. Ibig sabihin, pagka nag-invest ka at inilagay mo ng 4%, i-divide mo daw yung sa 72. Yung 72 kasi, yan ay nandyan na yan. Yan ang talagang ginawa ni Albert Einstein, kaya na-divide natin. Kung i-divide mo, magiging 18. Ibig sabihin, ang pera mo magdudouble kada 18 years. Kaya ang napakaganda kung bata ka pa at 29 years old ka pa lang, kung mag-i-invest ka ng 100,000 pesos sa 4%,
Ibig sabihin, magdudubol after 18 years yung pera mo pag nasa 47 years old ka na ng 200,000 pesos at another 18 years pagka na 65 years old ka na ng 400,000 pesos. Pero may nakita ka palang mas maganda dahil na may 12%. I-divide mo yung 72 sa 12, ang magiging labas niyan ay 6 years. Pagka 29 years old ka at nag-invest ka ng 100,000, ibig sabihin yung pera mo magdudouble. Pagka 35 years old ka, magiging 200, hanggang sa 65 years old ka, magiging 6.4 million ang pera mo. Ano bang pipiliin nyo? Ito ang tanong ko sa inyo. Yung sa 4% ba kayo? Na katulad ng time deposit o sa 12%? Di ba? Mas maganda dito sa 12% dahil mas mabilis hintayin yung pag-double niya. At ibig sabihin nito, itinuturo namin para kayong mga bata, umpisahan nyo na ngayon ang mag-isip-isip para yung mga pinagpapaguran nyo habang bata pa kayo, mas marami kayong hintayin na taon para mag-grow yung pera nyo. People who don't understand how money works, they end up working for money. And people who understand how money works, they let money work for them. Tingnan natin, yung difference ng 400,000 at 4% versus 12%, tingnan natin. Yung 6 million. Ibig sabihin, yung halimbawa inilagay natin na pera sa bangko na ipinautang nila, ibabalik sa atin ng 400,000, sa kanila yung 6 million. O di sila ang nanalo, tayo ang kawawa. Hindi naman tayo kawawa, pero mas mababa yung ibinigay sa atin. Kaya mag-isip-isip tayo. Ngayon nandito na tayo sa IMG, lalo na yung mga guest natin. Isipin nyo, napakaganda ito dahil napapakinggan na natin yung mga sikreto ng mga mayayaman na ginagawa nila. Punta naman tayo dito sa Solid Financial Foundation. Ang Solid Financial Foundation, paano naman natin gawin ito? Dapat mag-umpisa tayo dito sa baba. Magkaroon tayo ng healthcare program, mayroon short term at ang long term. Yung short term, ang ibig sabihin niyan, yung ginagamit natin habang nasa aktibo sa work pa natin. Kagaya nung sa amin dito sa Italia, yung sa tesera sanitaria namin. Pero pagka nag-retire na kami, o kaya umalis na kami, o kaya umuwi na kami sa mga sa Pilipinas, hindi namin madadala ito. Imbes yung long-term care na itinuturo sa atin ni IMG, ay ito ang napakagandang umpisan natin na dapat sana tayo magkaroon tayong lahat. At ang pangalawang step ay yung protection. Dapat magkaroon tayo ng protection or insurance dahil kung may nangyari sa iyo na hindi maganda, yung insurance na yan ay maiiwan sa pamilya natin dahil ang insurance hindi naman yan para sa iyo, para sa mga mahal mo sa buhay. At i-eliminate natin yung utang. Ito ang pangatlo. Ang sabi nila, dito nalaman ko na oo nga, totoo. May good at bad utang. Yung good utang, pag halimbawa nangutang ka at ilalagay mo sa mga vehicle na mag-earn ng mas malaki doon sa inutang mo. Pero pag ako sa inyo, iwasan ko na lang mangutang.
At ang bad utang naman ay kung uutang ka at ilalagay mo lang kung saan-saan na hindi nagwo-work, nag-earn. Halimbawa na lang kung magpapa-birthday ka nga lang o kaya bibili ka ng mga bagay na hindi naman importante para lang ipakita sa mga kaibigan mo na meron ka, yan ay bad utang. At ang pang-apat ay magkaroon tayo ng emergency funds. Yung emergency funds na gaya ng sinabi ko kanina, na yan ay itinatabi natin pagka kinuha natin yung monthly income natin. Pag single ka, mayroon kang 3 to 6 months at kung may pamilya ka, 6 to 12 months dapat may naitabi ka. At ang pinakalas na gagawin natin na ito ang pinagkakamalian natin lagi-lagi nung unang hindi pa natin natutunan ito, yung investment. Ito pala ang hinuhuli natin. Ang investment, may liquid at ang solid. Yung liquid ay yung mga paper assets natin at ang solid, yung mga nabibili natin mga ari-arian tulad ng lupa, bahay, mga cars, yan ang solid. Na ibig sabihin nito yung solid financial foundation natin na dapat nating pag-aralan at umpisahan kaagad ay dapat binibuild natin yan from the ground dahil ang investment hindi magtatagumpay yan kung wala ka nito, yung healthcare, yung insurance na protection mo, at marami kang utang at wala kang emergency fund, babagsak at babagsak yung investment mo yan. We must build it right, build it strong, ang financial foundation natin. Ito yung kasalukuyan ay ginagawa natin lagi nung wala pa tayong natutunan. Pagkatanggap natin noon yung salary natin, tinatanggal natin yung mga expenses, saka tayo nagse-savings kung may ise-savings pa. Pero ngayon, may itinuro sa atin na si Brother Bo Sanchez na pagkatanggap natin ng income natin, dapat nagtatanggal na tayo ng 10% para sa tithes, para naman ibalik kay God kung ano yung ibinigay niya sa atin dahil dapat lang naman na tayo ay magbibigay-pugay din sa Kanya para sa mga saganang ibinibigay niya sa atin. Hindi naman ibig sabihin na sa simbahan lang o yung mga nangangailangan lang natin, nakakilala natin ang tinutulungan sa tithes, maraming taong nangangailangan dyan. At tanggalin natin yung 20% para sa investment natin. Yung investment natin, yan natin naman inilalagay yung mga pambayad natin sa long-term care natin, yung mga investment natin, yan na natin inilalagay. Tapos yung 70% na matitira, yan ang pagkakasyahin natin. Kayang-kaya natin yan. Do you have healthcare plan? Ito ang tanong. You don't need a long-term healthcare if you are sure that you never going get to sick. Mayroon ba taong hindi nagkakasikit? Di ba lahat tayo nagkakasakit naman? You don't need a long-term healthcare if you think you can bring your company's HMO even after you retire. Wala namang magbibigay sa atin na kumpanya na kahit na umalis tayo, ibibigay nila ang HMO nila, di ba? Wala. At you don't need a long-term healthcare if you think your government can take care of your healthcare needs, maintenance, medicines, check-ups, etc. Hindi naman tayo maaalagaan lagi ng gobyerno natin. At hindi natin kailangan daw ang healthcare if
you expect your children to take care of you. Yung mga anak natin, mahal natin sila. Pero alam ba natin, pagka sila'y nagkapamilya, mamahalin pa kaya tayo? Oo, mamahalin tayo. Pero hindi natin alam kung yung mga magiging asawa nila ay mamahalin din tayo. Dapat ito paghandaan natin para tayo magiging lula at luluasit in the future. Dahil the comfort level of your healthcare situation after the age of 60 depends on the decision you make today. Ito yung example natin para sa long-term healthcare plan natin. Ito ang pinakadapat na inuuna natin na nakalagay dun sa solid financial foundation natin. Ito ay yung Kaiser Healthcare Program natin. Ito, ang example natin dito ay yung Plan K100 na ang installment amount niya ng annual ay 58,821 at ang contract price niya ay 411,750. During the accumulation period, ito ang example natin ay nasa age 22. Magbabayad siya ng hindi ko sasabihin na bayad. Ito ay mag-i-invest o mag-iipon lang. Mag-iipon siya ng 7 years. After 7 years, nasa 22 years old siya, nag-umpisa. 29 age siya. O di ba napakabata pa niya? After 7 years, from 8 year hanggang sa 20th year, dahil 20 years ang maturity nito, mag-e-earn na yan ng 10% every year. Nang magko-compound na yan. Kaya, yung pera natin na inilalagay natin, hindi nasasayang. Tutubo at tutubo yan. Yung interest niya mag-i-interest, yung interest niya mag-i-interest at interest. Mag-compound hanggang sa, ang importante dito, makukumpleto natin na hanggang sa mahintay natin yung pagka-mature niya. At ang benefits nito during the accumulation period from 1st to 7th year ay number 1, annual physical examination benefits, dental health benefits, members choice room and board, 1,000 pesos per day, depende sa plan na kinuha natin. Number 4, annual benefits limit of 60,000 pesos per year, basic medical health benefits, waiver of installment due to death or credit life, waiver of installment and premiums due to total and permanent disability, term life insurance coverage, accidental death and dismemberment, and family assistance service. Ito, pag-aralan naman natin how mutual fund works. Ang mutual fund, mayroon tayong mutual fund managers ng mga professional. Pinag-aralan natin nila ito, expert sila. Sila ang mag-iipon ng mga pera natin. Tayong mga members, tayong mga tao, tayo ay tawag sa atin ay investors. Mayroong mga mini organization na mag-join, mga business or people na kagaya natin, mga OFW na kagaya natin, pwedeng mag-invest dito. Halimbawa, si Mina naglagay ng 150,000, si Milot naglagay ng 2 million, at si Ditas naglagay ng 5,000. Iipunin yan ni fund managers, tapos saka ilalagay sa mga government and corporate bonds or stock market. Tapos pag mag-generate yan, ibabalik sa atin, pare-pareho ang interest natin. Pag halimbawa, ang nangyari doon sa period na yon ay
ang lumabas sa sa economic system na 10%, lahat tayo pare-parehong bigyan ng 10%. Kahit gaano man kalaki yung ininvest mo. Gaya ng inilagay ni Mina na 150, magkakaroon siya ng 10%. Ganon din si Milot, mayroon siyang 10%. Gaya din ni Ditas, mayroon siyang 10%. Walang lamangan, pantay-pantay tayo. Kaya napagaganda ang mutual fund. Kaya ang sabi dito, the investors receive distribution of assets according to the number of shares held. Dahil ang tinitingnan na natin, hindi na yung pera na inilagay natin, kundi yung shares na nabili natin. Ito ang pamilya ni mga investment vehicle na pwede nating pagpilian. Dahil si Ramper Financial siya ang siya ang fund manager dito. Dito ang PhilEquity, yan, Philam Asset Management, Solvivo Funds, ATRAM, Sun Life Asset Management, FAMI. Dito sa Ramper Financials is a one-stop shop for financial services. They have unique open architecture platform, includes mutual funds and stock trading. Diba ang ganda? Pipili lang tayo ang gusto natin dyan. Ito ang example natin ng statement of account ng ING Solvivo Strategic Growth Fund na nakikita natin ito sa portal natin. Pag binuksan natin ang portal natin, i-click lang natin yung Solvivo doon. At dito makikita natin kung magta-top up lang tayo doon, mag-a-add subscription tayo, tapos ilagay na natin ang gusto natin. Ang pera natin na inilagay natin doon, hindi na yung pera natin ang titingnan natin, kundi kung ilang shares ang nabili natin. At nandito makikita natin yung mga reference number niya, yung transaction date, yung amount na inilagay natin, yung booking date niya, at ang net asset value per share na nakalagay sa araw na iyon at kung magkano yung shares na nabili natin sa araw na iyon. At dito, dito mo natin makikita kung ilang shares na ang meron tayo. I-add natin ito at dito makikita natin kung ilan na ang mayroon tayo. Napakaganda. Ito gawin natin continuous lang, consistent lang. Kung pwede tayong maglagay ng every month, kung kaya natin lakihan pa yung 1,000 or 500 pesos na minimum dahil ang pinaka-minimum na ilagay natin dito ay 500,000. Dahil pag nag-member tayo mula nung 2020, mayroon na tayong automatic na 1,000 pesos na nakalagay na kasama ng membership fee natin. Dito natin makikita, dagdagan na lang natin. Kung kaya nyo maglagay kahit every week, kahit lakihan nyo pa yan para mas mapabilis ang pag-retire natin at pag-uwi natin sa Pilipinas. Ito ang mga access natin to major providers, one-stop shop. Kung member ka ni ING, may access ka sa healthcare, nandyan yung si Kaiser International, may access tayo sa life insurance, nandyan si Fidelity, Money Builder, MOS 18, Everest, MB Life, IRA, at may access tayo sa investment, nandyan si Philam Asset Management, PhilEquity, ATRAM, FAMI, Sun Life, at may access tayo sa real estate, si SMBC, Ayala Land, at DMCI, at may access din tayo kay General Insurance, andyan si MAPRE, andyan si Standard Insurance, QBE, Charter Ping-An, andyan yung allied services natin, yung mga grupo natin ng mga abogado na magagaling, na tutulong sa ating para makabuo tayo ng corporation, para pagka
may mangyayari na sa atin, maiiwan natin yung mga sa pamilya natin ang na-create natin na iiwan natin sa kanila, hindi sila magkakaproblema sa mga estate tax nila. At nandito rin, may other services, andyan yung RFP, AFP, yung mga special na certificate na makukuha natin dito pagka nag-exam tayo. May access tayo dun sa IMG Auto Program, Heaven of Infinity, yung Kaiser Medical at Ozone at ang Palawan Express padala. Dito na ako nagtatapos. Sana may may naiwan akong aral na ibahagi ko sa inyo. Ito ang si Estrella Cabrales dito sa Modena. Nagpapasalamat ng participation nyo. Mabuhay tayong lahat. Good evening, everyone.